Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung ano love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages ano love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, mga gabay, lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. King of Swords, King of Pentacles, the Hangman, Ten of Cups, Eight of Wands, Wheel of Fortune, Four of Swords. Kuha pa tayo ng isa. Bottom of the deck, Three of Wands. Nako, nasa-sense ko dito na this is your person. Yung person mo na keeps thinking of you, Three of Wands dito. No, namimiss ka niya at palagi ka niyang iniisip o palagi ka nasa isip niya. Samantalang ikaw naman yung parang ayaw mo na siya masyadong isipin pa. No, parang gusto mo ituon yung attention mo sa ibang bagay para hindi mo na siya maisip pa. So, gano'n naman kasi yun eh. Kapag yung energy mo, hindi mo na siya masyadong iniisip, nagpapaka-busy ka, yung person mo naman ang nag-iisip sa'yo. Sumasagi ka sa person mo, namimiss ka ng person mo, at iniisip ka ng person mo. Ay, yung gagawa ng paraan tong person mo na to, para makausap ka, magkakaroon muli kayo ng communication, magre-reach out sa'yo yung person mo, samantalang ikaw, yan, nakahang lang. Kumbaga, hinahayaan mo lang siya, wala ka nang gagawin. Hahayaan mo siya magpakita ng effort. Kung talagang gusto niya bumalik sa buhay mo, gusto niya mag-reach out, o kung gusto niya makipag-usap sa'yo, hahayaan mo lang siya gumawa ng paraan at mag-effort ng gusto. While I can see here na merong iba pang taong nag-a-admire sa'yo. King of Swords at saka si King of Pentacles. Or pwedeng ito na yung ngayon, yung karakteristik ng person mo. Isa na siyang, sabihin natin mas nag-mature na siya. This time, yung immaturity niya, iba na wala na dahil sa paglipas ng panahon, naging mas more intelligent na siya. Pagdating o mas naging wise pagdating sa pagharap sa buhay, being thoughtful, at meron na rin siyang matatag na kabuhayan. So siguro sa paglipas ng panahon, yung kanyang mga immaturities, marami siyang pinagdaanan at mga pagsubok at kanya na pagtagumpayan, kaya masasabi naman na this time, pagkatapos niya ma-achieve yung mga bagay-bagay na gusto niya para sa sarili niya, para sa buhay niya, naisip naman niya na ikaw naman yung gusto niyang ma-achieve. Yan. Kaya siguro sa panahon na yun na nagkalayo kayo, maraming hindi pagkakaunawaan kasi maybe your person, mataas ang kanyang pangarap sa buhay. At hindi niya kaya mapagsabay ang love life at ang kanyang goals or yung achieving yung dreams na yun. No, parang inaano niya before na ikaw yung distraction sa pag-abot niya ng pangarap. Kaya maaring yun yung bagay na dahilan na inyong pagkakalayo sa isa't isa. But this time, mag-e-effort tong taong to, at since tumabas dito yung Ten of Cups, ibig sabihin yan, together with Wheel of Fortune, magiging maganda ang kapalaran ninyong dalawa. Maybe ito na yung tamang panahon para sa inyo. Diba sinasabi na
merong right timing para sa inyong dalawa. Maybe yung nakaraan, hindi pa yung right timing para sa inyo because you are too young. 'Di ba? Marami pa kayong mga gustong gawin sa buhay ninyo, but this time, maybe this is the right timing, lalo na kapag single ka, single pa rin siya. Na-achieve na niya yung mga goals niya sa life, ikaw rin naman, okay ka rin naman. At magkaroon ng pagkakataon na kayo magkakausap. 'Di ba? Magka-heart to heart talk, mag-reach out tong taong to, paparamdamin sa'yo talaga na ikaw na lang yung kulang sa buhay niya, na dati, ini-ignore niya lang yung dati, tinitaken for granted lang, but this time, gusto niya, ikaw naman yung pagfokusan, magfo-focus naman siya sa'yo. And to build a family with you. 10 of Cups dito, ayan o. You have full of joy, love, and also building a family together. Yan. Other messages pa, Spirit Guide. Two of Swords. Ace of Pentacles. Hermit. Ayan. Maring ito yung energy mo. Two of Swords. Kasi syempre, nag-aalinlangan ka kung tatanggapin mo tong taong to, kung maniniwala ka sa mga sasabihin niya. Pero, ito yung in-offer niya eh. Ace of Pentacles. Isang panibagong simula na kung saan mas matatag at mas stable na relationship. Maybe, hingi ka muna ng time para sa sarili mo, na mag-a-ask ka muna ng sabihin, wag nating madaliin, mag-a-ask ka ng spiritual guidance. Just by being alone at hindi mo nirarush yung mga bagay-bagay sa inyong muling pagbabalikan, at magdarasal ka ng mataimtim upang you are guided by the Holy Spirit, by the universe, kung ano man yung tamang direksyon, kung ano yung desisyon na gagawin mo. Kasi para sa iyo ang hirap eh. Ang tagal nang magkalayo kayo at sa mga panahon hinihintay mo siya, 'di ba? Pero etong time na to, bigla naman kayong magkakaroon ng pagkakataon na mag-usap. Pero since tumabas nga si Ten of Cups and Wheel of Fortune, maaring malakas dito ang energy na sa huli, bibigyan mo rin siya ng pagkakataon to prove yung sarili niya sa'yo. Kung talagang karapat-dapat siya sa'yo at magiging masaya at maligaya kayo for the second time around. Maybe this is the divine timing, the perfect timing para sa inyong dalawa. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.